Magandang umaga sa inyo mga Lods. So ngayon, mayroon tayong topic tsak na magugustuhan nito ng mga estudyante. So yung ibang estudyante kasi is kapag nag-aaral ka ng IT, CS, so minsan doon sa PHP sila muna nagda-direct. O yun yung ginagamit nila sa paggawa ng thesis. So ito, medyo advance natin unti kasi ito, gagamit tayo ng PDF naka-OOP. So marami kayong matutunan sa akin about dito. So iba dito is medyo advanced na talaga. So kailangan yung mag-focus. So tuturo ko itong step by step. So gagamit muna tayo ng Bootstrap para sa design na ating front end. Then yun nga, unahin muna natin gumawa ng registration gamit yung Bootstrap at login. Then magkakaroon din siya ng rule. So admin or user. So magkakaroon silang dalawa ng hiwalay na dashboard. So tara na, halina, umpisa na natin. So unang-una, pupunta muna tayo sa Get Bootstrap. So gagamitin natin is 5.1 na Bootstrap yung gagamitin natin. Punta naman tayo dito sa kanilang documentation. So copy lang natin to, itong starter template na to. Copy natin. Tapos ano lang tayo dito na bagong mag-new lang tayo, Windows. And pupunta ako sa need nyo pala munang mag-install ng SAMP sa mga beginner. So punta lang kayo dito, install kayo ng SAMP. So ito, need nyo kung naka Windows kayo, Windows yung install nyo ng SAMP. Kung naka Linux yung ano, kung naka ano naman kayo na ayan, naka Apple o ano, yun yung install nyo, depende kung anong OS yung gamit nyo. So tara. So dahil naka-install na ako ng aking SAMP, pupunta na lang ako dito sa, saan ba siya makikita? Sa C. Tapos click lang natin yung SAMP folder. Tapos stdoc. So mag-create ako ng bagong folder dito. Papangalan ko na lang siguro ng sample management. Sample management. Ayan. So ayun yung ating pinangalan lang dyan. So ang gagawin ko dyan is i-drag ko yung sample management dito. Then mag-create lang ako ng index dot save ko na lang index dot php. So ayan, meron na tayo. Tapos next natin gagawin is copy lang natin tong starter template ng Bootstrap. So 5.1 ang ating gamit, mga Lods. So ngayon is punta tayo sa Sublime, paste lang natin dito. Titingnan natin kung ano yung itsura. So ano ba to si Bootstrap? Para saan ba to si ano to? Pinadali niya kasi itong si Bootstrap is ginawa talaga to para sa mobile view, tablet view, tsaka sa desktop view. So sa malalaki ring na screen, so nabubuling siya na responsive na. Try na natin i-run. So open lang natin yung ating SAMP, click lang natin, then click lang natin tong Apache, yung start, tapos yung MySQL start para may gawa tayong database. So gagawin ko itong step by step para yung mga estudyante na gustong matuto ng PDO, so tsak matututo kayo dito. Tapos click lang natin. Paano gawin to na nagre-redirect agad dito? So ang gawin nyo lang mga sir, mga Lods, is i-rename nyo lang tong index, lagyan nyo lang siya ng ganyan. So then pag click nyo tong sa Apache tapos yung admin, magre-redirect yan. Tapos isa-select nyo lang yung folder ng nais nyo i-run. So itong sample management yung ating i-run. So mayroon na tayong hello world. Punta tayo sa documentation ng Bootstrap. Next natin is mag-copy muna tayo ng dito sa component. Click lang natin itong component din, navbar. So click natin yung navbar, then pili lang tayo ng design ng navbar. Copy natin to, navbar na to, then paste lang natin dito sa, tanggalin na natin yung hello world.
ng walang kamatayang hello world. Then tab lang natin. Tapos natin kung ano yung magiging result. So ayan, meron tayo. Pag ginano natin siya, so pag ginano natin minobile, kung papansin niyo yung mobile view, so nagda-drop daw siya. Tapos naka-mobile view na yan. So yun yung power ng Bootstrap. Ayan. So gusto ko palitan yung kulay niyan. Paano siya palitan? Yung kasi naka-light, parang ano, parang light gray yung ano niya. So ngayon, punta lang tayo dito sa ating, saan ba ba? Ayan, kasi naka-light siya. Palitan lang natin siguro ng dark. Yung light, palitan natin yung dark. Try natin. Refresh. Boom, di ba? Dark na siya. So ayan. So ayan lang muna ang ating mamaya is hanin pa natin. Pagantay pa natin yung design na yan. Ngayon, anong next natin is gagawa na tayo dito ng gawa tayo ng section para sa kanya. Pero mag-ano muna tayo siguro, no? Container. Mag-big class container. So ito kasi container fluid, pag niran mo siya, so try muna natin maglagay ng data. H1 H2 pala, sorry. Sample body. So pag nirefresh mo siya, kung papansin niyo, kapag naka-fluid siya, ang space niya dito sa left is napakaliit. Pero kapag inano natin siya, sagad kasi yung fluid talaga eh. Pag pinalitan natin yung fluid, tinanggal natin pala yung fluid, gagawin na lang natin siya ng container. Tingnan natin. Kung papansin niyo, musog siya, di ba? Mas maganda pa. So, ngayon, gagawa tayo ng dalawang so, mag-create na tayo ng row. So, hatiin natin sa dalawa kasi dalawang div. Kasi si Bootstrap is may mga div siya. So, ginamit siya sa layout. Yan. Sa column. So, makikita nyo dito. Kung papansin nyo, ginamit yan sa 12 column yan. So, ayan. So, pwede mo siya hatiin basta kunwari, ma-meet mo yung 12 na ano niya, yung paghahati sa kanya. Kunwari, pwede mo siyang ilan ba yung 2? 6 na 2. So, ito kasi ano lang to, tatlong 4. So, 4 plus 4 8 plus 4 12. So, kailangan ma-meet mo yung 12 per Bootstrap. So, pwede mo rin hatiin, kunwari 9 yung ganito, tapos konti na lang yung 3 dito. So 9 plus 3 is 12. So ganun si Bootstrap. Kailangan magamit ko yung 12. Yung pinaka-limit niya kasi is pinaka-happy niya is talaga is sagad is 12. So nasasayin na lang gaano ka ano yung paano mo hati-hatiin yung 12 na yan. So ngayon gagawa na tayo ng hatiin natin siya. So, lalagyan natin call MD. So, ibig sabihin ng MD na to, ito nga yung ginagamit ko sa mga tablet. So, meron din siyang call SM or mobile. Call SM. Yan, mobile yan. Kunwari 6 or 6, ano natin, 12. Yan. Call MD natin. Call MD is 6. Tapos, call LG, ito yung mga desktop, ginagamit sa desktop. Yan, sa desktop. Ayan na. So, malaki yung D natin, palitan natin. Malaki yung nalagay natin. So, tatandaan nyo kapag call SM, so pang mobile siya, kapag call MD, so, kinu-consider is pang tablet to. So, kapag call LG, ito yung mga desktop, yung malalaking screen pa. So, titingnan natin H1, H2.
dev 1. So, titingnan natin. Ito yung ating dev 2. So, try natin refresh. Nangyari. So, ayan na. Separated na sila sa dalawa. Kasi, ang ginawa natin dito is, natin sa 6. Ano, 6. Kaya, kasi nga, sabi ko nga, 6 plus 6 is 12, di ba? So, kailangan mamit mo yung 12 na yun. I-bootstrap. So, paano kung sumabra ako dito sa isa? Ginawa ko 7, tapos, so, siyempre, pag 7 plus 6, 30 na yan. Hindi na magana, bababa na yung isa, siyempre. Kasi nga, limit lang niya is 12 lang. So, hindi na pwede. Kailan magamit mo yan, hati-hatiin mo yung 12 na yun. So, ayan, napapansin nyo is, gawin na lang natin dito sa row is, lagyan na natin ng margin top. So, ano ba to? Tailwind kasi, ganito lang yung mga shortcut niya. Yung mga, hindi na kailangan ng word na margin top. Ganyan. So, ibig sabihin ng empty is margin top. Lagay ko lang ng 4. Kung babasahin ni bootstrap na margin top. So, pag inano mo yan, ipapansin nyo bumaba, diba? So, yan. So, maglalagay na lang tayo dito siguro ng tanggalin na natin yung ating ilagay sample. So, maglalagay lang tayo dito ng bagong ito ang gagawin natin kasi gagamitin natin punta na yung component, tapos yung card, kuha tayo na card dito. So, gamitin lang natin yung card is yung ito, yung ganitong card body. So, yan. Si bootstrap is mas madali itong gamitin kaysa mano-mano ang HTML CSS. So, mag-bootstrap lang. So, kung may ano ka naman, idea ka naman sa HTML CSS, tumalon ka na dito para maging responsive yung gagawin yung website o ano pa man. So, kung papansin nyo is ito is wala atang panapos yung isa. Ano natin? Ayan, dev. Oops. Natin yung isa. Natin, baka sobra. So, hindi siya pwede. So, teka lang, check ko muna. Nangyari. So, dev. Tapos, yung card na to is copy lang natin dito. So, ayan na. So, meron na tayong dalawa. So, ano ilalagay natin dito? Nasa sayo kung ano ilalagay dito. Pero, siguro bawasan natin. Gawin natin itong 7. Kabila. 7. Tapos, gawin lang natin siguro itong 5. Kasi sa registration yung kabila. O, kung papansin nyo, diba? Basta mamit lang yung ating gagawin dito. Para to sa registration dito, pwede tayo maglagay ng mga slide o ano pa man dito sa part na to. So, ayan, meron na tayong dalawa. So, palitan lang natin yung sa top ng dito form. So, gawin ko lang siguro ng dev. Gawin ko lang siguro ng dev yan. Or OL. Pwede naman OL yan eh. Pero dev na lang siguro. Tapos, papalitan na lang natin to ng login. So, tanggalin natin yung input. Kung papasin mo is meron tayong login dito sa dulo. So, dito na bar is palitan natin ng sample management. Lagay lang natin sample management. Palitan na natin yung number ng sample management. Home link. So, drop down, disable. Tanggalin natin yung ibang hindi natin kailangan. Tanggalin natin kung ano. Yan, yung drop down. Saka siguro yung iba. OL. LI na to. Tanggalin na natin. Arrange lang natin na maayos. Tingnan natin kung ano na natira.
Dalawa ng home tsaka link. So yan na lang muna yung ating titira. Yan. Tapos mag-create na tayo ng ating ano na i-create natin? Mag-create na tayo ng registration. So imano-mano na lang natin yung registration. So magulo yung code ko pero ayusin ko na lang yan. Linisin ko yan. Ngayon is i-create ako ng form. Tapos ibababa ko lang. So maglalagay ako ng div class. Ilalagay yung form group. So ano to ni Laravel tuloy, ano to ni Bootstrap yung mga form group, form control. Mag-aral na lang kayo ng Bootstrap para alam nyo kung ano yung gamit mo yan. So ilagay na natin siguro is last name or full name na lang para hindi na. Next natin is ilagay natin yung input. So input type text. Tapos ilagay lang tayo ng class form control. So ayan. So kasi kapag wala siyang form control, pag tinignan niyo yung style ng text, papansin niyo ayan o, ganyan yung style niya. So kapag inano natin form control, kasi ito is part na ng Bootstrap, pag makokontrol niya yun at maganda yung responsive na rin yung input field niya yan. So pag ilan mo siya, pag minobile mo siya, tingnan mo yan, pinaganda niya. So next natin is copy lang natin to yung ating full name. Lagay lang natin siguro is email. Lagyan natin ng email siya or address muna, address. Tapos text. Tapos siguro lagyan natin ng placeholder. Ano ba itong placeholder? Parang guide lang ko na rin para to kay full name. So lagyan natin na placeholder din to. So lagyan natin is complete address. Tingnan natin kung ano nangyari sa full. Ayan, mayroon na siyang full name tapos address. Next natin is copy lang natin, bubuuin na lang natin yung email address. So lagyan na natin email address. Next natin is lagyan na lang natin siguro yung password. Lagyan natin yung password. So i-ano lang naman natin na natuto kayo mag video na OOP. So lagyan natin ilagay is password. Yung text is palitan natin ng password. Placeholder niya is para sa password. Titingnan natin kung ano yung style. So meron na tayong 4 na field. So full name, address, email, tapos password. So meron na tayong 4. So baba natin. Nagdi-design pala tayo sa Bootstrap 5.2 na. So button, type, button. So lagyan natin class btn primary na lang natin. So lagyan na natin ng submit or register. Titingnan natin output. So ayan, ngayon dikit siya dito sa password na ano gagawin natin? Lalagyan natin siya ng form group para hindi siya dikit. Sali siyang dikit dito sa taas. Tingnan natin kung dikit pa siya. So dikit pa rin. Ngayon ang gagawin natin dito is lalagay natin siya ng empty. Ano nga yung empty? Margin top siguro 2 lang. Ibig sabihin ng empty margin top. Pag naman is mapapansin nyo, bumaba siya. Paano yan? Ayaw ko dito sa left. Kasi para kasi ang sagwa tingnan eh. So paano ko siya i-write? Lalagyan ko lang siya ng style.
float, sorry, float right. Lagyan na natin ang float right. So, kung papansin niyo, float right siya. Paano naman kung gusto ko sir, parang yung register na to is pares sila ng height nung field. Ang gagawin mo yan, kung gusto mo ganun is, tanggalin muna natin yung float right. With 100, try natin. Yun. Lagi mo lang ng with 100. So, si ano rin, kung sa Tailwind CSS ka, ano to with parapol. So, with 100 natin. So, ayan. Ganyan na siguro. Okay na yan siguro. Yan. So, okay pa yan. So, try natin na, ano pa na, parang bigat pa rin eh. So, ayan. Mas okay na yan. So, mayroon na tayong form para sa registration. Pero, lagyan natin dito sa taas ng, kasi parang palitan yan eh. Lagyan natin ng, dito na siguro natin lagyan. Maglagay pa tayo ng isa pang dev. Pangalan natin is dev class is card header. So, hindi natin lagay yung title. Ano lalagay natin? Registration form. So, kung mayroon man na akong mali dito, wag nyo na lang siguro, or itama nyo na, wag nyo na pagtawanan. So, ayun, meron tayong registration form sa registration form yan. Check lang natin. So, gawin lang natin siguro ng X2 yan. Ilig tayo sa X2 or X3 kasi masyadong malaki yan. Pwede na yun siguro, pero parang sa akin kasi parang ang pangit ng mga font. Sir, gusto ko palitan yung font, parang ang pangit ng font ni Bootstrap. So, punta lang tayo sa Google Font. Yan, Google Font na yan. So, hinili ka lang dito na anong font gusto mo. I-search mo lang yung font na gusto mo dito. Yan. Maraming font si na pre. So, kunwari, ito gusto kong font. Yan. Yan. Gusto ko tong font na to. So, punta ka lang. Ipa-plus mo lang yan. Pag nag-plus yan, pupunta ka lang dito sa dito. Import mo lang. Yan. Copy mo lang yan. Paste mo lang siguro muna dito sa taas. Yan. Paste mo dyan. Tapos copy mo yung pinakaano niya dito CSS niya. Titingnan natin kung magbabago. Lagay lang natin muna sa body. Kung lahat is magbago yung font. Tingnan natin yung pinaka default dito is mabago. Ayan o, napapansin nyo naging ganyan na yung mukha nung ating font. Ayan o. So, ayan lang muna. So, gano'n lang umano na Google Font. So, ikakopy mo lang yung, so, pili ka lang, i-check mo lang dito, yung mga plus na yan, check mo lang yung mga font. Tapos, dito sa taas, ayan, meron dito, kapag chinik ko yan, ayan o. Ayan, pupunta ka dito sa parang logo na ano, ito. Yung logo na to. Check mo lang yan. Yung parang bug na yan. So, click mo lang yan. Nandito na lahat nung pinag-check mo dyan. So, click mo lang either kung link or import yung gagawin mo. Pwede rin link, pwede rin import. Sige, import lang lagi na tapos kakopy mo lang to. So, yun lang. So, mayroon na tayo registration. So, tingnan natin yung naka-mobile. So, ayun, naka-mobile na siya. Naka-mobile view. Ayan, napapansin mo. Yung ginaganda. Papansin mo, di ba? Naka-mobile. So, ayan. So, paano kung gusto ko lagyan to ng itong part na to is gusto ko lagyan ng slide. So, mayroon si Bootstrap niyan, slide or carousel slide na lang. Tingnan natin, palitan natin ng style, slide.
or carousel. So punta ka lang dyan, ayan, punta tayo sa bootstrap. Gusto natin i-slide, gusto natin yung ganito yung gumagalaw. Paano ba yung gumagalaw na yan? Try lang natin i-copy. Paste natin dito sa isang div. So comment lang natin is para to sa slide, para mayroong guide and slide, madaling ma-edit yan. So para to, part na to is sa slide. Tingnan natin muna yung output. So wala siyang image, ayan, wala siyang image, pero parang hindi siya pero napapansin nyo gumagalaw, ayun o, hindi slide siya, hindi slide yun. So mag search lang tayo ng background lights or ano lang, parang mga ano, donation background natin. Hanap lang tayo ng mga donation management, ano lang natin, ayan, pwede natin tong i-copy, save natin dito. Punta lang tayo sa C, saan yung folder na yun, stdoc, ito sample, create lang tayo dito ng folder na ipapangalan lang natin is asset. Sa loob ng asset natin is create tayo ng panibagong folder is yan natin images. So dito natin i-paste to, abit, extension niya abit, yan na natin, pangit, hanap tayo ng magandang, ay try lang natin to. Punta lang tayo sa C, stdoc, sample, tapos asset, image, tapos copy lang natin yan, save. Yes. Ano natin yung image path dito, dito natin ilagay. So paano natin makuha yung image na yun? Dito, andito kasi yung image. So lagyan natin asset, images, tapos paste natin yung pangalan ng image niya, then extension niya is .jpeg. Tingnan natin kung ano niya, output, refresh natin. So ayan na, nakuha na, diba? So tatlong image lang dapat mag-slide yan. So meron tayong slide, ano pa tayo ng dalawa lagay pa tayo ng dalawa. So isa pa, saan sa asset, images, paste natin .jpeg. Tingnan natin kung dalawa na yung mag-i-slide. Tingnan natin kung dalawa na. Lang natin. So dalawa na, di ba? So tatlo dapat mag-i-slide din. Pangit. Back pa ng back. Ayan. Hanap tayo. Ito na lang siguro. Pangatlo. Web 3. Web 2. Ito kaya. So ito na lang siguro. Maganda to yun. Ayan. Ayan na lang. So kukuha lang tayo ng mga image. Ulit. Asset, image, tapos paste natin .jpeg. Try natin kung ilan na mag-slide. So meron na tayong design. Isa, dalawa, pangalawa pala yan. Tapos pangatlo. So medyo ano yung isa. So ang gawin natin para pares sila ng size is ano natin yung height. Natin yung height natin kung height is 4 foot. Try ko nga kung kakagat yung ganitong style.
alam ko hindi to kakagat. So ganito lang gawin natin. So ang gawin natin dito is gagawin lang tayo ng kunin lang natin tong block na to sa class, kunin natin yan, tapos create na lang tayo dito sa taas na, dahil class yan, DID ganito, dot, ayan, tapos width is 100 pa rin percent, tapos try natin yung height niya is, ang height niya siguro is 300 pixel, try na natin. So ayan, papansin nyo nabago yung height. Titingnan natin kung iisa na lang yung height nilang tatlo. Boom, di ba? So ganun lang. So adjust siguro natin yung kanilang height. Hindi natin 400 para parang parehas dun sa ano, masyadong mataas yung 400. 350, try natin 350. So yan, parang ano na, kasukat na ng form ng registration. So yan, tingnan natin. So yan, meron na, diba? So ayan lang muna ang ating design. So yan. So itakat ko muna to, tapos itutuloy natin yung ibang part. Subaybayan nyo to ang aking video.